Magsimula ang kwento kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Bumalik tayo sa teritoryo ng Frontera. Ang mga gusaling minsang nawasak ay muling itinayo, matatag at muling nag-uumapo sa sigla. Sa gitna ng plaza, isang engranding estatwa ang agaw pansin, isang napakalaking pala. Ito mismo ang kasangkapang laging ginamit ni Lloyd na ngayon nagsisilbing alaala niya. Sariwang mga bulaklak ang nakatali rito na parang mga garland, patunay kung gaano siya iniingatan sa alaala ng mga tao. Nagbago ang eksena patungo kay Arcos Frontera na nakatayo sa harap ng nagtipong tao upang buksan ang pista. Sa mabigat na tinig, inihayag niya. Ngayon ay ang ikalimang taon ng pista, ang araw na gumuho ang lahat sa ating Frontera Estate, ang araw na iniwan niya tayo. Ngunit ito rin ang araw na pinananatili nating buhay ang ating pananampalataya, naniniwala na darating ang oras ng kanyang pagbabalik. Itinaas ni Arcos ang kanyang baso at nanawagan ng isang tagay, at sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang hiyawan ng tao. Sa gitna ng kasayahan, maging si Baibong, ang dakilang halimaw, ay nakisama rin. Masaya niyang inihagis ang mga bulaklak sa hangin na bumagsak na parang banayad na ulan. Nakasakay sa kanyang ulo ang tatlong pamilyar na demonyo, sabay-sabay na nagsasaya. Isa sa kanila ang batang si Lila, na tuwang-tuwang sumigaw, ang ganda. Katabi niya si Artanes, na nakangiting nakatingin kay Baibong. Sabi niya, nakakatuwang makita kang mas maliwanag ngayon, Lady Baibong. Noong una, napakabagsik ng lungkot mo, kaya labis kaming nag-alala. Sumagot si Baibong sa kanyang karaniwang tinig. Ang mawalay sa mga nilalang na gusto ko ay talagang nakalulungkot. Naisip ko pang umalis magpakailanman at hindi na muling makipagtagpo kan inuman. Isang alaala ang sumagi, si Baibong na nag-iisa sa kagubatan, hanggang sa lumapit si Artanes at iniabot ang kamay niya. Sa kasalukuyan, ipinagpatuloy niya, ngunit napakasaya ko ng kayo, mga demonyo, ay tinrato akong mabuti. Maingat na tumugon si Artanas, salamat sa sinabi mo. Ngayon, dapat ikaw rin ay magsaya, Lady Baibong. Pagbalik niya, salubungin mo siya na may masayang mukha. Samantala, nagpapatuloy ang pista sa saya. Nakikitang magkasamang nagtampisaw sa kasiyahan sina Bayern, Diego at Greg. Pabirong tinaas ni Greg ang kanyang baso kay Diego at nang aasar, congrats sa promosyon. Ang dami mo sigurong naipon. Napabuntong hininga si Diego at umamin, ay nako, wala. Lahat ng sahod ko napunta sa pagbabayad ng utang. Halaka kang naging tugon ni Greg, haha. Ayan, karma yan. Tanggapin mo na lang, bro. Nagpatuloy ang kasayahan, musika, at tawanan. Sa kabilang bahagi ng plaza, nagsama ang mga orc at elf upang tumugtog, may mga tambol, instrumento, at masiglang awitin na para bang isang buong banda sa pista. Kumalat ang masiglang himig, at ang mga tao'y sumasayaw sa ritmo, nilalasap ang kasalukuyang sandali. Sa gitna ng karamihan, natanaw sina Emily, isang tao, at si Cougar, ang orc na kanyang pinakasalan. Bitbit nila ang kanilang anak, isang sanggol na may katangiang orc. Magiliw na nakangiti ang maliit na pamilya habang ninanamnam ang ganda ng pista. Hindi kalayuan, biglang kinurot ni Corgedes sa tainga si Solites at kinaladkad ito palayo. Hoy, loko, panahon ba ito para mag-enjoy sa pista? Pumasok ka na sa klase. Saway niya, masakit, sigaw ni Solites, hindi pa handang iwan ang kasayahan. Kasabay nito, ginaganap din ang isang natatanging paligsahan bilang parangal kay Lloyd, isang kompetisyon kung saan muling lilikhain ang kanyang mukha sa pinakakahangahangang paraan. May isang grupo na ipinakita ang kanilang estatwa at ipinagmamalaki, paano to? Ito ang entry namin ngayong taon, si Lord Lloyd. Agad na tumawa ang kabilang grupo, haha. Hindi niyo yata nakuha ang personalidad ni Master Lloyd. Sumagot naman ang una ng mayabang, mas mahusay naming nailarawan ang kapangitan niya. Ngunit bumawi rin ang ikalawa, sige na nga. Pero kung hindi nyo maipakita ang kanyang kasamaan, hindi talaga siya si Master Lloyd. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dumating bigla ang mga magulang ni Lloyd. Nabahala ang dalawang grupo, ngunit kalmadong lumapit si Marbella, ina ni Lloyd, at ipinakita ang sarili niyang larawan ng anak, isang mas tumpak at taos-pusong obra kaysa alinman sa mga kalahok. Agad na lumuhod ang dalawang grupo at sabay na nagwika, sumusuko kami. Sa labas ng teritoryo ng Frontera, mas tahimik ang paligid. Nakaupo mag-isa si Julian, nakababatang kapatid ni Lloyd, tila may hinihintay. Dumating si Sarah Hart, ang kanyang asawa, at malumanay na tinawag siya, Lord Julian, nandito ka pala. Magalang siyang bumati, Lady Sarah Hart. Tinanong siya nito nang may pag-aalala, bakit ka nakaupo sa ganitong lugar? Ibinaba ni Julian ang kanyang paningin at sumagot, naiisip ko lang kung darating kaya ngayong taon ang kanyang kamahalan, ang Reyna. Umiling si Sarah Hart. Narinig ko, abala siya ng husto sa mga gawain ng estado. At ang katotohanan na ipinipilit pa rin ng kanyang kamahalan na ipagdiwang ang pistang ito taon-taon, tiyak na mariing tinututulan iyon ng mga ministro. Bahagyang nalungkot ang mukha ni Julian. Oo nga, marahil tama ka. Ngunit napansin ni Sarah Hart ang isang bagay sa malayo.
Itinoon niya ang tingin sa daan at nagsalita ng may katiyakan, mukhang minaliit ko ang paninindigan ng kanyang kamahalan. Sinundan ni Julian ang kanyang tingin, at nag-iba ang kanyang anyo, may paparating nga. At di nagtagal, mula mismo sa kaharian, nakita si Reyna Alicia na papalapit sa teritoryo ng Frontera. Nagbago ang eksena at bumalik sa makabagong mundo sa Seoul, kung saan ang pamilyar na skyline ay nakipagtagpo sa isang tahimik ngunit mabigat na sandali sa tore. Nakatayo si Xavier sa viewing platform, may maliit ngunit tiyak na ngiti sa kanyang mukha habang tuwirang nakatingin kay Kim Soo-ho. Napatingin din si Kim Soo-ho sa kanya, natigilan at napatigil sa katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Xavier. Pagdating sa harap ni Kim Soo-ho, tumigil siya at, sa isang galaw na formal at taos-puso, lumuhad sa isang tuhod. Tumahimik ang buong plaza, maliwanag at magalang siyang nagsalita. Dumating ako upang samahan ka, batang Ginoo. Namangha si Go Ji-young, matalik na kaibigan ni Kim Soo-ho, at hindi na iwasang isipin. Si Xavier, eksaktong kamukha ng mga ilustrasyon sa nobela. Totoo bang tumawid siya ng dimensyon para hanapin si Kim Soo-ho? Nanatiling nakaluhod si Xavier, kalmado, taos-puso. Sa paligid nila, ang mga dumaraan at mga nagsasaya sa plaza ay napatigil, nagulat sa bigat ng tagpong iyon. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Kim Soo-ho. Isang tanong na nagdala ng lahat ng kanyang nadarama mula nang magising sa mundong ito. Kung babalik ako, tama ba talaga iyon? Tumingala si Xavier at nakinig. Nanginginig ang tinig ni Kim Soo-ho, dala ng alaala ng kabilang buhay, ang mundong minsan niyang tinirhan. Ikinwento niya kung paano siya roon ay may lakas, halos parang pandaraya, isang kapangyarihang nagbukod sa kanya. Dito, sa mundong ito, pakiramdam niya'y wala siyang magawa. Ang pagbabalik ay maaaring magbigay muli ng kanyang lakas, ngunit parang pagtakas din ito. Mahinahon at may pait niyang inamin, umalis ako noon dahil hindi ko kinaya ang bigat. Sumagot si Xavier, banayad ngunit matatag. Mali ka, kung iniisip mong kapangyarihan mo ang higit na hinahangad ng mga tao ng Frontera. Ang hinahanap nila ay ikaw mismo. Ikaw, hindi ang iyong lakas. Tahimik na nakinig si Kim Soo-ho, naguguluhan. Matagal siyang nanatiling walang imik, habang unti-unting lumulubog sa kanya ang bigat ng mga salita ni Xavier. Muli siyang nagsalita, higit para sa sarili kaysa kaninuman, tungkol sa kabilang mundo, kung paanong siya'y nag-uumapaw sa lakas roon, kung gaano ito kaiba, at kung paano ang pagbabalik ay nagdudulot ng pagdududa tungkol sa tapang at pananagutan. Habang nilalabanan ni Kim Soo-ho ang kanyang alinlangan, biglang tinapik ng malakas ni Go Ji-young ang kanyang likod, winasak ang mabigat na pag-iisip. Agad na tumayo si Xavier, kumikislap ang galit sa kanyang mukha, handang parusahan si Go Ji-young. Ngunit mabilis na humakbang si Kim Soo-ho upang pigilan siya. Hindi, Xavier. Nabawasan ang tensyon. Tahimik na umatras si Xavier, pinipigil ang sarili. Doon nagsalita si Go Ji-young, ang tinig ay matatag ngunit puno ng damdamin. Inamin niyang minsan niyang hinangad na maging kagaya ni Kim Soo-ho, matalino, matagumpay, kapansin-pansin. Ngunit nang mabigo siya, naramdaman niyang wala siyang silbi, parang basura. Naisip niyang sumuko na lang sa lahat. Subalit sa pamumuhay niya sa sariling paraan, napagtanto niya ang isang bagay. Siguro, hindi lang pala ako tumatakas. Siguro, hinahanap ko ang mundong akma para sa akin, isang lugar kung saan may saysay ang aking lakas. Ngumiti siya ng banayad at lumingon kay Kim Soo-ho, at sinabing babalik ka na, sa mundong ikaw ang alamat na arkitektong tagapagtayo ng lupain. Napatigil si Kim Soo-ho, natigilan at naantig sa mga salita ng kaibigan. Dahan-dahan siyang tumingin kay Xavier, na nakatayo pa rin, naghihintay. Ngumiti si Xavier at iniabot ang kanyang kamay. Lumambot ang ekspresyon ni Kim Soo-ho, mula sa lungkot tungo sa determinasyon. Iniabot din niya ang kamay, at mahigpit silang nagkamay. Nagtaka ang mga nakatingin, walang alam sa tunay na kahulugan ng kilos na iyon. Hinugot ni Xavier ang switch na ibinigay sa kanya ng Haring Dragon na si Verkes, ang kagamitang makapagbubukas ng daan pabalik. Pinindot niya ito, at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa plaza. Sa huling sandali bago umalis, lumingon si Kim Soo-ho kay Go Ji-young. Ngumiti siya ng taos-puso, at gumanti si Go Ji-young ng malapad na ngiti at isang thumbs up. Sumiklab ang liwanag, at dinala si Kim Soo-ho at Xavier paitaas, parang isang sinag na tumatagos sa gabi. Namangha ang mga tao sa ibaba habang ang liwanag ay umakyat sa kalangitan, tumagos palabas ng mundo, at naglaho sa mga bituin. Nakatanaw pa rin si Go Ji-young sa kumukupas na sinag, at may ngiting pabulong na nagsabi. Ang astig, pero hindi pa tapos ang paglalakbay. Nagpatuloy ang makinang na sinag sa malalayong lupain, lumilipad sa ibabaw ng kabundukan, tumatawid sa karagatan kung saan ang mga sirena ay napatingala sa paghanga. Lumipad din ito sa malalawak na kapatagan ng savanna, kung saan napatigil ang mga sentoro, nakatingala sa langit. At sa wakas, dumaan ito sa bukas na damuhan, kung saan maging si Haring Dragon Verkes ay napatingin mula sa kanyang tahimik na piknik kasama ang pamilya. Ngumiti siya ng banayad, batid niyang sila'y nagbabalik.
Sa loob ng sinag ng liwanag, magkasamang naglakbay sina Kim Suho at Xavier sa kawalan. Unti-unti nakilala ni Kim Suho ang mundong nasa ibaba, ang pamilyar na ilaw ng gabi ng Frontera. Lahat pala sila, maayos naman. At sa ganoon, bumagsak ang liwanag, ibinabalik siya sa mundong minsan na niyang iniwan. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.